She's played a healer, an obsessed fan, a school teacher during the Japanese occupation of the Philippines, and a vengeful wife among countless stellar roles. Her portrayal of a Yolanda survivor in Brillante Mendoza's Taklub earned her more recognition and won the film multiple accolades. Nora Honor has blazed a trail of singing and acting masterworks, winning a string of prestigious awards here and abroad. She is the most awarded and nominated actress in the country's movie history. In part one of our interview, we talked to the one and only superstar about her rise to stardom and most memorable roles, the cult following among her fans, her love life on and off screen, and finding her voice again. Nora Honor, welcome to Profiles. Maraming salamat nandito kayo kahit medyo masama ang pakiramdam nyo. Congratulations at nanalo na naman ang Taklub ng International Award for Maraming the second salamat time. po. Si Direk dapat... Congratulations sa inyong dalawa ni Direk Dante. Ano ang pakiramdam? Siyempre masaya pa rin. Masaya pa rin pagka may napapanalunan ng isang proyekto na ginagawa mo, lalo na pag sa ibang bansa nang galing, yung panalo, hindi mo maipaliwanag kung ano yung saya na dapat mo maramdaman. Siyempre, proud na proud Siyempre. kami sa inyo, of course, also. And paano kayo naghanda para sa film na to? Siyempre, mahirap, mabigat ang film kasi it's about Yolanda. Alam mo, si Direk, sa Daewoo, hindi nag-script, gumagamit ng script. Oo. Pero dito sa Taklub, may mga konti-konti kami na sinusundan na script. Ika nga. Doon na lang, pagdating doon, saka na lang pinaghahandaan ko ano yung dapat na gawin. Galing Bicol kayo, madalas rin matamaan ng Bicol, ang cancer ng bagyo. Nakatulong ba yan? Dahil alam mo talaga yung pakiramdam ng... Oo naman, oo. Pero hindi talagang, iba pa rin. Iba pa rin yung bagyo, iba pa rin yung gagawa ka ng pelikula, yung disaster na. Sa Taklub kasi sobra yung nangyari sa mga kababayan natin doon. At talagang dapat kang ipakita yung nangyari lalo na nga. Nainis kasi ako dahil sa ang dami-daming tumulong at napag-alaman natin na hindi naman talaga nakarating sa kanila yung tulong na dapat para sa kanila ng mga taga-ibang bansa, lalong-lalo na. At alam ko na yung mga binigay nila, pagdating dito, pinapalitan. So, hindi talaga napunta sa kanila. Nakakaawa talaga. Oo. At talagang nakita namin yon sa film. So, anong pinakamahirap na eksena para sa inyo dyan? Ang pinakamahirap sa akin, bandang huli na yung ending, halos. Hindi, kasi yung emosyon, iba yung emosyon mo doon sa nakita mo yung mga taong namatayan, tapos mga nakalibing na, yung ganon. Para sa akin yun hindi ako binigyan ni Direk ng dialogue, but na-feel ko talaga yung eksena doon sa ending. Pause ka lang, tapos lapitan mo siya. Kumusta naman magtrabaho with Brillante Mendoza? Magaling na director si... Kumbaga sa nawala si Direk Lino, nawala si Mario O'Hara, nawala si Lamberto Avellana, nawala si Jerry De Leon. Tapos yung mga ngayon, mga bata pa ba si Direk? Hindi. Tapos sumunod nun, siya na yung tumayong dun sa apat na binanggit ko, bali sa ngayon. Kasi magaling eh. Nung ginawa namin yung Daewoo, pag hindi maganda yung ginagawa mo, talaga pinapaulit na, hindi niya hinahayaan na okay na yan, para lang matapos. Doon kami naging close pag afternoon sa Daewoo. Tapos yung ginawa namin Taklub, bungsis din yan si Direk eh. Oo, mapagbiro. Pero pag nag-shooting yan, talagang seryoso talaga. Nora sought out Brillante Mendoza for collaboration when she returned to the country in 2011 after her stay in the U.S. Brillante helped resurrect Nora's career with the award-winning movies Daewoo and Taklub. Isa siya talagang icon, no? Pag sinabi mong Philippine cinema, dapat nandyan si Nora Honor.
On May 21, 1953, Nora Cabaltera Villamayor was born to a poor family in Iriga City, Camarines Sur, the seventh of 10 children. Dahil sa hirap namin at sa aming magkakapatid, ako lang ba yung parang nag-isip na paano ako makakatulong sa pamilya namin. So, ang pinakamadaling trabaho na pwede kong gawin noong una ay magtinda ng tubig sa tren. As a child, Nora loved to sing. She comes from a family of singers and never had any formal training. She used her singing talent to earn some money for her family. Ang ginagawa ko kasi noon, sa radyo, pag may nagustuhan akong kanta, hinabangan ko yun sa radyo, baka patugtugin, doon ko rin minimemorya yung kanta. Sa radyo din. Pinakanta ko ng uncle ko sa nightclub nung araw, batang-bata ako. Ang sweldo ko 75 pesos, may kaktas ng 25 yun. Kaya 50 lang napupunta sa akin. Saan naman nanggaling ang GAY? Bakit tinawag kayong GAY? Kasi sa eskwelahan namin noon sa Central Escolar Universities, nagkataon na nauso yung mga parang barka-barkada. Ako pinakamaliit sa amin, pero ako yung pinakamatapang, ako yung leader eh. Yung ganon. So magkakaroon ng grand finals, yung tawag ng tangalan, sabi nung yung isang grupo, ay, naku, ipagdadasal ko yan para matalo sa grand finals. Eh, may nagsumbong sa akin. Hinamon ko. Ako naman kasi para bang, ayun, suntok. So parang tomboy. Parang ganun, tomboyish ako nung bata ako. Yun, natalo ko, nagkaroon siya ng black eye. So, pagkatapos ng away namin, naging best friend ko siya. Mag-best friend kami dalawa. Okay, so siya ang nagbigay sa iyong pangalan. So, yung grupo niya, yung grupo ko pala ang nagbigay ng ng bansag ng GAY. Katakot pala kayo, Ate Hindi Gay. naman ako nakakatakot. Mabait nga ako eh. Yung fans ng araw, ano yan? Kasi ba yung Nora niyan, si ba yung Nora Tirso? Yung mga Nora Tirso matatapang. Nora kicked off her singing career at 12 years old when she became champion of the Darigold Jamboree Singing Contest. Later, she won the Grand National Finals of Tawag ng Tanghalan in 1967, which got the attention of talent manager Herman Moreno. Pagka-champion ko, nilapitan ako ni Kuya Germs. Sabi sa akin, pinatatawag ka ni Dr. Perez ng Sampaguita Pictures. Sabi ko, ba't ako pinatatawag ni Dr. Perez? Hindi naman ako artistahin, kasi payat ako, maitim, yung ganon. Tapos, maikli pa yung buko, para talaga ako lalaki. Ibang-iba sa mga artista noon, no? Puro mestiza. Oo, mestiza lahat yun. Tsaka matatangkad. Ako, hanggang dito lang yata ako sa dewa ng mga artista ng araw. So, dinala ako sa Sampaguita. Kinausap ako, pwede ba kitang ni Dr. Perez na gawing namin, yung contract star. So, pinapirma ako ng apat na taon. Yung 2 taon na yun, dapat yung 1 taon o mga 3 pelikula. Ano lang ako noon mga sali-saling pusa lang ako doon sa mga Star 66 noong araw. Nora's career bloomed with Sampaguita Pictures, but she got her big break at lead roles with director Artemio Marquez, who also recruited Tirso Cruz III. Nora says she was immediately smitten by the dashing young actor. Their on-screen love team also made it off-screen. Siguro yung naging kaming dalawa talaga sa tunay na buhay. Dahil sa mga fans. Nagkaroon ng kantsawa ng mga fans, sa ganito ganyan. So, Talaga, dahil sa mga fans, nagkatuluyan kayo. kami nagkatuluyan. Ako nung matagal na akong di ba? Siyempre sa Konting sa ano lang, side, konti. side ni Pip, siyempre. Yun. Mas in love kayo? Joke lang. Siyempre. Aminin ko naman Pero from that, syempre, isa pang leading man nyo, si Christopher De Leon rin eventually. Oo naman. Mas mahal ko yun kasi yun ang pinakasalan ko. Siyempre. Sa Banawe. Oo, Banawe. Tapos, siyempre ako yung producer noon di ba? Ang ginagawa ko para mapansin ako, ako nagdadala ng pagkain sa kanya. Uy! Imbis na yung catering na nagbibigay ng pagkain, ako nagdadala. Uy! Para kunyari, Yun pala yung style guy. Hindi masyado. Hindi masyado. Ayun, mabait naman si Papa Boyet. At saka malalim yun hindi lang yun yung talagang, hindi ko lang pwede ikwento. Nora Honor top-billed Superstar, the longest-running musical variety show.
The show evolved from the Nora Eddie Show with Eddie Peregrina. When he passed away, it became known as the Nora Honor Show before it took the name Superstar. Sa Pasay pa kami nung nag-show sa Pasay, yun. So yung tao habang tumatagal, dumadami yung mga nanonood hanggang sa dumating sa punto na nandun na sa kabila, doon na halos sa may dagat, yung mga tao maabot na. So hindi na kami sa loob ng studio nagkakaroon ng show, kung hindi sa labas na para mapagbigyan yung mga ibang taong gusto manood. Tapos doon kami sa may bubong nung Channel 9, yung sa bubong nung studio, doon kami nag-show noon. Tapos makita nila na marami talagang taong padami yung nanonood, ginawa nila Superstar. Ang nagbansag ng Superstar si KB, Kichi Benedicto. Dahil nga sa dami ng mga taong nanonood. So, batang-bata pa lang kayo yun. Ano yung, kasi child star, maraming pressure yon para sa isang teenager when you started. Oh, Ano yung, syempre, sa distraction din yon sa pag-aaral? Actually, nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy ako. Yun nga lang, ang naapektuhan nun yung pag-aaral ko. Noong nasa Superstar show ko, siyempre nag-enjoy ako kasi mga fans, first time na maraming nagkakagulo, yung gano'n. Pero hindi dumating sa akin yung maging mayabang o... Kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanila. Yung gano'n. Kaya tuwing may mga fans na nagpupunta sa bahay noon, doon natutulog, talagang makita mo nun sa bahay, talagang hanggang sala yon, parang ginawa nilang excursion yung bahay namin eh. Totoo po yan, may mga buses na gano'n, ang dami kumita nun kasi nagkaroon ng tricycle, nagkaroon ng marami nagtitinda, kahilera yon, yung gano'n. So, ang ginagawa noon, para makita ako ng mga fans, may isang tao na taga-bukas ng pintuan habang natutulog ako, pinapasilip nila. Habang natutulog? So, umakyat sila sa papunta ng kwarto sa taas. Tapos ayan. Tapos may mga gusto lumapit. Nakakatuwa nga kasi siyempre gising din naman ako. Hindi ako nagpapabuko na nagising ako. So talagang kumuha ng panyo. Gumaganon sa akin. Parang santo! Parang gano'n na nangyari. Pero nakakatuwa naman. So Never kayo nainis? I mean, no more privacy? never. Hanggang ngayon, never. Mas napamahal sa akin yung mga fans. Tapos nagkaroon ako ng fans day. Every Sunday yata yun ang fans day noong araw. So hanggang iba-ibang lugar dumadating, may mga taga-probinsya na pumupunta. Ibang klase talaga ang mga Noranians. Yung fans nung araw, ano yan? Kasi ba yung Noranians, iba yung Nora Tirso. Yung mga Nora Tirso mong matatapang. Kasi naalala ko, ang Nora Tirso nung araw, mayroong isang reporter na siniraan ako sa write-up. Ang ginawa nila, inabangan nila ang pag-uwi. Wow. Binugbog nila. Nora Honor is beyond Baduy. She is part of the cultural fabric of what it means to be Filipino. She transcends class, taste. She has established taste. She broke the whole mestizo mold. Name it, she's done it. She's been everywhere, lived a life to the fullest. I think she brings that the veracity, the truth, the honesty, the pain. Nakakatawa rin yung magkaribal yung Vilmanians at Noranians. Alam mo yung Nora Vilma na yan, nag-umpisa yan sa ganito. Nung araw kasi Nora, si Pete at si Bobot, Edgar Mortiz. So, wala pa si Maring B noon eh. So, nangyari, pagka nasa studio kami, nagsishow kami tatlo, may mga nag-aaway, Tirso, yung iba naman, Edgar, yung pangalan ko, wala akong naririnig. Itong si Angge, como kay Bobot siya, pinapili naman ako ngayon. Kanino ka? Kay Bobot o kay Tirso? Siyempre, umira lang puso, di ba? Pinili ko si Pete. Nagalit ngayon si Angge sa akin. Inihanap ng kapareha ngayon si Bobot. Nakita ngayon si Maring B. Kaya doon nag-umpisa yung Nora Vilma, yung love team dahil doon. Oo, kayo nag-start ng lahat ng love team pala. At nung after all those years, break na kayo, tapos nagbalikan kayo for new movies, ano naman yung pakiramdam? Wala naman awkwardness? Ay, hindi. Diyos ko, gusto ko yung
So meron. Kasi, oo naman, kasi talagang love ko si Pip nung araw. Kahit nga hindi ako iniimbitahan sa birthday niya, pumupunta ako gate crusher. Makita lang, andun yung pupunta ako sa kanila, hindi ako pinapapasok kasi nag-away kaming dalawa. Gusto ko makipagbatian. So, hindi pwede hindi ko makita eh. Hindi ako makakatulog. Punta ako sa bahay nila. Hindi ako papapasukin. Andun lang ako, hanggang gate lang ako, doon ako natutulog. Hanggang umaga. Makita ko pagising sa umaga, may mga fans na pumupunta, dumadami sa bahay nila Tirso. Minsan naman, makita ko sa gate. Pinapahabol ako doon sa aso. Grabe yung lupit magmahal ni Nora Honor, no? Ay, ganyan ako magmahal. Pag minahal ko sa So, sinong greatest love mo? Boyet, friend. Boyet, ha? Kasi siyang pinakasalan ko eh. Kaya ganun. At sino naman nag-inspire sa'yo ngayon? Meron ba? Ay, wala na. Sa edad kong teenager pa, wala na. Tama na yun. Naranasan ko na lahat and wala na akong dapat pang isipin na ganyan. Puro na lang, trabaho na lang. We're gonna have Acting 101 with Nora Honor. Show us happiness. May galit. Pag-usapan naman natin ang movie career. So from singing to the movies, ano ang pinaka-favorite niyong role sa lahat or favorite movie? Marami. Hindi ko pwede sabihin isa lang o dalawa o tatlo kasi marami. Alam niyo yung delikado ron. Minsan isang gamo-gamo. Alam niyo maayos. Doon ako nag-umpisa kasi di ba puro kantahan, wala namang istorya yung ginagawa namin ni Pip nung araw. So nag-decide ako, sabi ko, hindi naman lahat ng oras o buong taon ng karir puro kantahan na lang at walang makikitang istorya yung mga manunood hanggang sa si Kokoy Laurel, mga musical pa rin yun eh, yung ginagawa namin noon. Hanggang sa nag-offer si Mario O'Hara. Pumunta kasi sabi ko, gusto kong gumawa ng isang pelikula na hindi makakalimutan ng mga taong makakapanood nito. So ginawa yung 3 taong walang Diyos. Nakinuha niya si Boyet, Bembol Rocco, at saka ako. Doon ako unang-unang nanalo ng Best Actress sa Manila Film Festival. Ang gusto ko noong araw, pag gumagawa kami ng pelikula, lahat ng kasali sa festival, magaganda talaga yung mga pelikula. Kaya talaga inaabangan mo. I think the reason why she's a superstar, she has this quality, no? Yung quality na she's very real. Nakikita yon sa kanya mga mata, nakikita sa mga galaw niya. Meron siyang ganung klaseng karisma na parang pag humarap siya sa camera, para siyang hindi umaarte. We're gonna have Acting 101 with Nora Honor. Ate Guy, pakita niyo naman mga facial expressions lang kasi nga you have the most expressive eyes. Show us happiness. May galit. Paano yung talagang galit? Okay, surprise. Paano kilig in love? Yung nakita niyo si Pip or Boyet. Malungkot. Hindi ko magawa talaga. Nora Honor is the only actress of her generation to have been directed by 4 national artists for film awardees: Gerardo De Leon, Lamberto Avellana, Lino Broca, and Ishmael Bernal. With 186 movie roles, Nora says it's hard to pick a favorite. She counts Inaka ng Anak Mo, her first film under Lino Broca, among her favorites, particularly because of actress Lolita Rodriguez. First time na makatrabaho ko si Lolita, na siyempre nung araw yan ang talagang magaling na artista natin na tinitingala ng mga manonood eh. Basta sinabi mong Lolita Rodriguez, talagang ibang klase. So, sinuwerte ako na ako ang ipinareha sa kanya doon sa Inaka ng Anak Mo. And talagang behave ako pag mag-shoot kami. Pag kinukunan siya, nanonood ako talaga kung paano siya umarte, ganyan-ganyan. Tapos, ang maganda sa kanya, may eksena yung hayop, yung gumaganon. Actually, yun, hindi ako nirehearse ni Direk Lino. Siya ang umarte, pinagaya sa akin kung ano yung gagawin niya. Siya ang umarte talaga,
Kasi tumulo yung luha, kung saan sabi niya, gusto ko dito tumulo yung luha mo, ganyan-ganyan. Wow. So nag-take ngayon, nagawa ko yung ginawa niya. Yun yung winning scene sa sa Ina Ka ng Anak Mo eh. Ang isang gusto ko doon kay Lolita, habang kinukunan ako, nakahiga siya kasi yung, di ba, yung may anak siya kay doon sa asawa ko. Talagang tinulungan ako, habang maarte akong kinukunan, talagang nagre-react siya. Yung tinataas niya yung kamay, so mas lalo ako naganahan doon sa, sa ginagawa ko. Kaya yun ang isang artista na nakita ko na hindi mapagkait. Yun yung artista na tumutulong sa kapwa-artista na para mapaganda yung isang eksena. Kaya ganun ko ka-idolo talaga si Lolita Rodriguez. Sana nga matuloy yung binabalak na magsama kami muli. The stars continue to shine bright for the 63-year-old actress, singer, and producer. She says singing will always be her first love. As a recording artist with 53 albums and 238 singles, she helped revitalize the local music industry in the late 60s and 70s. So gusto niyo bumalik talaga sa pagkakanta? Oo, kaya nga yung pag-alis ko sa July, gusto ko magpagamot para maibalik yung boses. Paano nga pala nawala yung boses niyo? Ano nangyari? May kumuha sa akin, skincare. Ngayon, yung kumausap sa akin na reporter, sabi gano'n, mayroon kang na offer na ganito, ganyan, pero ilalagay yung mukha mo sa billboard, kaya kailangan ma-enhance natin yung mo, ganyan. Sabi ko, wag na, ayokong tanggapin talaga yon. So, nung hindi ko tinanggap, pinuntahan si Kuya Germs. Si Kuya Germs na nakapag-uusap, siyempre si Kuya Germs, love ko. Hindi ako nakahindi. Sabi niya, Day, tanggapin mo na yan, makakabuti sa iyo yan. So, tinanggap ko yon. Ayun na nangyari. So parang may surgery? Ano yan? Pinaano nila? May ginawa silang... Noong sinama ako dun sa parang lugar nila para dun sa... Gusto lang nila akong ipasyal doon sa parang office yung maliit lang eh. Office na tinuloy-tuloy nila. Na akala ko yung treatment na hindi ko alam. Sabi gano'n, akala ko masahin lang ako hanggang sa sinaksakan ako ng anesthesia. Hindi ko alam din. Nakatulog ako, 3 days hindi ako nagising. No, 3 days hindi ako nagising. Siguro natakot sila, binutasan nila to. So, paggising ko, sigaw ako ng sigaw, hindi ko marinig yung boses ko. Sabi ko, walang tao sa tabi ko. Sige pa rin, hanggang sa pinagsisipa ako na yung mga, kung anong masipa ako doon, nag-ingay, saka sila dumating. Tapos, yung nagbabae na kumuha sa akin, tinatanong ko, siyempre, hindi naman kumuha ko ng papel at saka ballpen, saka sabi ko, anong ginawa ninyo sa boses ko? Bakit ninyo ginanyan? Ang sagot sa akin, kasi gusto namin linisin yung lungs. Ang sabi naman ng doktor, nung pumunta ako sa Boston, kasi doon ako nagpa-check up, sineck up ako, hindi naman daw naapektuhan yung vocal cord. Kaya pagka yung nagpa-opera lang, babalik at babalik yung talagang boses ko. Hindi naman. Kaya yun ang gagawin ko sa pag-alis ko sa July. Sana maayos. Next week on Profiles, we talk to Nora Honor about her biggest challenges, finding strength and comfort through her faith, and her dream project. She also has a special message for her fans. Alam ko na naiintindihan niyo pa rin ako. Yun ang hindi ko pa rin makakalimutan sa buong buhay ko. Yung inyong pag-uunawa, pag-iintindi sa lahat ng bagay ng kamalian na nagagawa ko. Minamahal ko kayo sa ganun.